Sir, good morning po. Good morning, sir. Okay. Naku. Dapa! Wow, man. Didikit ko to. Then, sabi ito. Taas ang kamay. Go, man. Dapa. Dapa. Hi guys, welcome to my vlog again. I am Coach Jen. For today's video kasama natin si Sir Jonathan. Member siya ng anong team mo? ERT siya. Security guard siya pero siya ay member ng ERT. Akin naman ito, baka mga patay ka eh. Suksok mo pala. Ang gagawin namin senaryo ngayon kagaya ng request ng ibang tropa natin. Actually, LG nag-request. Paano daw sa pang-araw-araw nilang duty ay merong worst case scenario. Ang pinaka-naisip kong worst case scenario is agaw armas sa agawangan ng armas. So, eto naka-lockery siya. Ang delikado dito ay ang agaw galing sa likod. Kaya syempre dapat matalino ka. Dapat hindi ka pupwesto sa napupuntahan ka sa likod. Ngayon ang ibibigay natin sa scenario, eto mas matindi to. Pero no knife mo. Ibibigay kong scenario, masasaksa ka na, pag hindi mo pa na gawa ng paraan to, makukuha ko pa yung baril mo. Kaya sabi nga ng mga ibang nagko-comment, hindi na uso yung aagawin ko lang yan. Puputukan or babariling ka mo na bago agawin ng baril mo. Kaya lang, kung ang mga agaw sa'yo ng baril ay may baril na, ba't ka pa niya kailangan agawan ng baril? Ba't ka pa niya kailangan barilin? So most of the time or karaniwan sa nangyayari, ang attacker mo ay knife lang. Mas nakakatakot to kasi hindi mo to kita. Kasi ang baril, ito tutok pa sa'yo yung ganon. Baba, di ba? Ito, pag nadikitan nga nito, hindi to naubusan ng bala. At napakahirap gawa ng paraan pag nandiyan na sa'yo. So ito yung magiging senaryo natin. Pag sinaksa ko si sir, ang gagawin niya siyempre, sasanggayin niya yan. Normal na gawin niya yan. Pag dinalawang kamay niya pa yan, normal din na senaryo yan. So sa ganitong sitwasyon, naka-engage na yung dalawang kamay niya, magpo-push forward na lang ako para makadikit ako dun sa baril, no? Diba? Nakaligtas sa panaksak, nakuha ko naman yung baril niya. Pwede ko nga ibigay sa yan, eh. Baril na sa akin, eh. Diba? So ang baril na aking ginagamit ay yung laruan ko. Dilawang bala. So yun yung bibigyan natin ng solusyon. So ganun kala yung naisip nating senaryo, talagang worst case scenario. So, ang gagamitin nating baril ay kahoy kasi baka mademanda tayo. So, ako muna yung aagawan ni sir. Paano ko siya gagawa ng paraan yung ganong senaryo? Pag naka-duty ka, syempre alerto ka. Hanggat maaari, pupwesto ka dun sa walang makakapunta sa likod mo. Kasi pag ang attacker ay galing sa likod mo, wala tayong mata sa likod, pwede, madali kang madidisgrasya. So, kung nandito ka na sa walang makakapunta sa likod mo, ibig sabihin, lahat ng threat ay manggagaling sa harapan. Ang gagawin mo na magkakanda ka ng perimeter. Perimeter as in unseen barrier. So ako ang aking barrier ay isineset ko ng within 2 meters. Kailangan sa dalawang hakbang pag pumasok sa akin, alerto na ako, mag-iiba na yung sitwasyon ko. So pag may lumapit sa akin, malibang o magandang babae, okay lang na dumikit siya ng medyo madikit, lalo na kung wala namang gaanong threat. Pero kung halimbawa ay may potential na maging threat, hanggang 2 meters lang ay bibigay kong perimeter. So, ganito yon. Sige, sir, lapit ka na may masamang tangka. Unang threat na madidetect ko sa kanya ay nakatago yung kamay niya sa likod. So, kung nakatago yung kamay niya sa likod, hindi ko yang kita. Hindi ko alam kung anong hawak niya. So, magiging alerto na ako doon. Sir, magandang umaga po. Ano po ang sadya natin? Anong itatanong niyo, sir? Hanggang dyan lang kayo. Sinugod agad. Saan siya? Naka-engage yung dalawang kamay ko. Anong sunod niyang target? Expose yung baril ko. Pag hinawakan niya yung baril mo, no choice ka dyan, brother. Hawakan mo rin to. So, dalawa na ngayon ang problema mo. Nangangagaw ng baril at nanaksak. Sige, sir, push mo yung panaksak. Ang problema mo, yung isang baril, nagagagaw sa baril mo, nagagrab. Yung isa naman, siyasaksakin ka. So, pag nagkamali ka dito, maagaw na yung baril mo, masaksak ka pa. So, ano ang pwede kong gawin? Siyempre, humawak na ako dito para proteksyonan yung baril ko. Ito ang makapatay dito yung dulo. So, ang gagawin ko ay i-step ako dito. Yung balikat ko, ikakalang ko dun sa may ulo niya para magkaroon ako ng advantage position. Then ito, i-wrap around ko yan. Kasi ito, hawak-hawak ko naman yan.
pwedeng magasgasan nga ng konti, okay lang, basta hindi malalim at di ka mamatay. Next position, ipupush ko yung kamay ko. Magtitiwala ako dun sa lock ng holster ko kung matibay, kaya kung naka-lock ng mahinang klase, maaaring maagaw ng baril mo. So kung maganda naman yung lock ng holster ko, magkakaroon ako ng at least 1 or 2 seconds para magawa itong posisyon na ito. Pag andito ka na, iikot ko yan doon, hindi ko na yung naagawin, ipupush ko siya palayo. Saka ako kukunin yung baril ko. Then, kasa, tutok, taas ang kamay, baba mo yan, dapa, dapa. So, yun yung pwede mong maging sagot doon sa ganong solusyon. Sa ganong problema. Yun po yung magiging pwedeng sagot natin doon sa ganong problema. So, yun lamang po at maraming po salamat.